Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Alam mo ba na si Nicodemo, isang prominenteng miyembro ng Pariseo at miyembro ng Sanhedrin o yung tinatawag na Jewish Council, ay naging santo? Bakit kaya at sa papaanong paraan? Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na si Nicodemo ay nagtatanong kay Jesus, paanong maipanganak muli? Kasi sinabi ni Jesus, kailangang ipanganak muli para makapasok sa kalangitan, sa kaharian ng Diyos. Itong si Nicodemo ay hindi nagtatanong para i-challenge niya si Jesus, para paratangan o anuman. Nagtatanong siya dahil siya'y nalilito, dahil siya'y iniipit din ng kanyang mga kasama, mga Pariseo. Kaya nagigipit din siya. At kaya nga, yung pagtatanong ni Nicodemo ay isang totoo na pagtatanong dahil gusto niyang malaman yung totoo. So, ganun din tayo sa buhay na kapag tayo ay may mga bagay na hindi maintindihan sa buhay, lalo na patungkol sa kabanalan, kailangang kausapin natin ang Diyos, tanungin natin, bigyan tayo ng kaliwanagan para maunawaan kung ano yung mga bagay na makakabuti sa ating relasyon sa Diyos, lalo na sa ating pagpapalalim ng ating kabanalan. Oo nga, may mga pagkakataon na tayo ay tinututya ng mga kaibigan, mga kamag-anak, mga malapit sa atin, mga katrabaho, dahil sa ating paniniwala. Ngunit dapat nating ipaglaban ang tama. Ipaglaban natin ang katotohanan. Huwag tayong manghina. Dahil kapag tayo ay nagpupumilit, nagpupursige na gawin ang mabuti para sa ating Diyos, para makasunod sa Diyos, tayo ay gagabayan ng Diyos. Tayo ay bibigyan niya ng karunungan. Ang Banal na Espiritu mismo ang siyang makakasama natin at maggagabay sa atin. Kaya kapatid, huwag kang malungkot, huwag kang mawalan ng pag-asa kung ikaw ay nalilito. Gawin mo ang tama, gawin mo ang pinapagawa ng Diyos. Huwag kang padala sa ibang tao. Mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Muli bukas, may magandang mensahe ng Diyos sa atin. God bless and God is good.